Magandang araw po sa inyong lahat. Dito na naman po ako sa tahanan ni Ate Yason. Ito po si Ate Yason. Sa kanila ba ito? Ancestral house nila ito. Kumbaga, yung magulang niya, ito talagang mga bahay nila. Siyempre, magulang, mga anak sila, bahagi sila ng mga anak. Dito sa Barangay 103. 103 dito po sa anong street yun, Ate Yason? Street, anong street yan? Paraiso. Paraiso, ang ganda ng pangalan, Paraiso. Corner Lacson dito sa Tondo, Manila. Meron tayong Biblia. Hindi naman po siya busy. Dumadalaw tayo sa kanya para magdala ng mga salita ng Diyos. Pag hindi siya busy, kasi ang trabaho po niya, naghahanap buhay siya. Yung hanap buhay niya talagang ibang klase. Kailangan na mga madaling araw, gising na siya. Kasi pagkain po ang hanap buhay nila para sa kanyang pamilya. Kaya mahirap ang ganyan naghanap buhay ka. At the same time, senior citizen na siya. Hindi nga siya makahinto gawa ng paano sila mabubuhay nga naman. Kung hinto siya. Kaya tuloy pa rin ang hanap buhay niya. At biyaya ng Diyos naman, araw-araw nakaka-survive. Tinatawid sila ng Diyos. Amen. Nag-aaral po tayo ng Biblia. Meron tayong hawak na Biblia. Yung manipis, New Testament lang po. Pero bago tayo papalaw sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi rito sa kasulatan 1:3-18, hindi inaatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak ni Jesus. Kung papasin ninyo, present time, pangkasalukuyang panahon. Hindi inaatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak o kay Jesus. Ngunit, inatulan na. Past tense na. Inatulan na. Ang alin? Ngunit inatulan na ang mga hindi sumampalataya kay Jesus sapagkat hindi siya sumumpa sa kaisa-isang anak ng Diyos. May mga tao sadyang ayaw pong sumampalataya kay Jesus. Sadyang merong walang pananampalataya kay maraming reliyon yan. Ganito ko i-describe para mas maintindihan ninyo. Naniniwala sila kay Jesus, pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Mukhang malabo, mukhang magulo, di ba? Kaya ko sinabing nananampalataya sila kay Jesus, kasi nasa mga reliyon po sila. May mga reliyon sila na tinatanyag din nila si Jesus. Pero, hindi rin sila naniniwala kay Jesus sa kabila na meron silang mga reliyon. Ang pangalan ng kanilang mga simbahan, nakakapit ang pangalan ni Jesus. Bakit po? Hindi lahat ng surat ni Jesus sa Biblia pinaniniwalahan nila. Parang si Pablo po, naniniwala sila sa sulat ni Pablo sa Biblia, ginagamit nila. Pero sa ibang mga sulat ni Pablo, hindi sila naniniwala.
Parang kay Jesus, may mga sulat si Jesus na naniniwala sila, pero may mga sulat si Jesus na hindi sila naniniwala. Yan. Pero ang nakalagay dito, iba. Hindi inaatulang maporsahan ng mga sumasampalataya sa anak ni Jesus. Ngunit inatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaysa ang anak ng Diyos. Yan. Anong ibig sabihin? Yung aral ni Jesus. Yung iba po, hindi nila sinasampalatayanan. Kasi pag sinabi mo sumasampalataya ka kay Jesus, yung turo at aral ni Jesus, kailangan paniwalaan mo, kaibigan. Ang problema, gusto nila kay Jesus, pero, ay, wag muna. Halimbawa po, empleyado ka ng isang gobyerno. Bawa, kung sinong mayor, doon ka nagtatrabaho. Kung anong gusto ng mayor, yun ang susundin mo. Hindi mo pwedeng nagtatrabaho ka sa City Hall, yung gusto ng mayor ayaw mo. Parang ganon. Kaya marami naniniwala kay Jesus, pero marami ring hindi naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, kontra sila sa kanyang aral. Kapag sinabi niya ang Diyos ay aking Ama, anong sabi ng mga tao? Hindi totoo yan. Kasi pag naniwala ka ng Diyos ay kanyang Ama, lalabas kung ang Diyos ay Diyos, ang anak ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Paano kung ang paniwala nila kay Yesu hindi Diyos? May mga reliyon. Sinasabi nila, hindi naging Diyos yan kailanman, kundi tao yan. Kung tao pala si Jesus, lalabas. Ang Diyos sa langit, tao rin. Ang tawag niya sa Diyos sa langit, Diyos ay Ama basahin natin yung itong sa 1:17:1. Si mismo Panginoong Yesus ang dito sabi niyo, pagkasabi ni Yesus ng mga pananalitang ito, siya tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya. Anong tawag sa Diyos? Ama. Sa kanila, pag sinabing Ama sa Diyos, lalabas kung ang Diyos ay Diyos, lalabas si Jesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Kasi tinatawag siyang Ama. Ang Diyos naman, tinawag ba si Jesus na kanyang anak? Opo. Tingnan natin dito sa isang talata. Dito may yaksera kasi dito ang tanungan. Para tayo mas maliwanagan, babasahin natin siyempre. Yan. Babasahin natin. Ito. Ganito po nakasulat. Ito. Sa San Mateo 13. 16:13. Nang dumating si Jesus sa lupay na Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. Sumagot sila, sabi po ng ilan, ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kasi kayo naman,
Anong sabi ninyo? Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila, 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung tanong ni Jesus kay San Pedro o Pedro, ang sagot ni Pedro ay galing sa Diyos. Oh, sinabi na ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos na ikaw ang aking anak? Opo, eto, sagot. Thou art the Son of the living God. Salita ng Diyos yan. Oh. Kaya nga tawag ni Jesus sa Diyos, Ama. Kaya nung magtanong ang mga alagad, ang sabi nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ni Juan na tinuturuan ng kanyang mga alagad. Anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Anong address? Ama namin. Bakit Ama? Kasi nga mananampalataya sila Pedro. Kaya Ama ang tinuro ni Jesus. Kung siya nga, Ama din ang tawag niya. Sa 1:17 1. Di lalabas ngayon, kung ang paniwala mo ay si Jesus ay tao, lalabas ang Diyos sa langit, tao rin. Yan ang magiging konklusyon talaga nun. May mga reliyon na ganyan po ang kanilang paniwala na ang Panginoong Yesus po ay tao at hindi Diyos. At kung minsan gumagamit pa sila ng mga lumang tipan. Diba yung sa Isaiah 46? Ang ginagamit lang nila, 46 verse 9. Yung sinabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Walang Diyos liban sa akin. Kasi yun lang ang kinuha nila. Pero kung babasahin mo magbuhat sa verse 5, Isaiah 46, verse 5, 7, 8, 9, doon makikita mo, bago sinabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos at wala nang iba, kasi nga yung mga tao noon, sila po ay may kinikilalang mga Diyos, Diyos sa langit at Diyos sa lupa. O Panginoon sa lupa. Mga Diyos-Diyosan. Yun na yan. Pandaraya. Dinaya mo na ang sarili mo, niloko mo na ang sarili mo, pati yung kapwa mo, niloloko mo pa, pati yung kapwa mo, dinadaya mo rin at the same time. Nadaya ka na nga ng iyong simbahan na kinabibilangan, pati ba naman yung mga tao, dinadaya mo rin, gaya mo, na nadaya ni Satanas. Oh. Kasi ang pinupunto lang nila yung 46:9 ng Isaias. Meron pa. Chapter 61 ng Isaias. Inulit doon, ako ang Diyos nyo at walang iba. Kasi nga meron silang mga kinikilalang Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, mga hindi tunay na Diyos yan. Mga peking mga Diyos yan. Kaya sabi ng Diyos, kanino ninyo ako ikukumpara? Kanino ninyo ako itutulad? Anong ginawa ng mga tao? Kumuha sila ng mga ginto, kumuha sila ng mga pilak. Nagtimbang sila, umanap silang platero. At ginawa sila ng ribulto. At pagkatapos yun ay sinamba nila. Yun daw po ay Diyos nila. Oh. Kaya nasabi ng Diyos, liban sa akin, walang Diyos. Ano yan? Pandaya nila. Pero kung nakakaintindi ka ng Biblia,
Ako sinasabi ko pag nakikita ko yung mga yan, sabi ko, kawawa ka naman. Kawawa naman ang kaluluwa mo. Eh bakit? Yung kaluluwa magdudusa pagkamatay mo Naalala niyo po ba yung nangyari kay dito sa San Lucas? Sa chapter 16, ano ba pangalan nun? Yung tungkol kay Lazaro? Yung mayaman si Lazaro? Nung mamatay yung mayaman na madamot, siya napunta sa apoy ng pagdurusa. Kaya sabi ko sa mga nagpo-post ng ganyan, kawawa naman ang kaluluwa nyo, kako. Kawawang kaluluwa nyo. Eh, bakit yung kaluluwa mo pagkamatay mo, mapupunta na yung impyerno, kaibigan? Diyan, si Amira naman, may tao dito Kaya yung nangyari dito kay Lazaro sa tsaka mayaman. Nasan yung maramot? Nasa apoy ng pagdurusa. Ganyan po mangyayari sa tao. Ganyan ang mangyayari sa tao. Kaya sabi ko, kawawa ang kaluluwa mo. Naloko ka na nga na reliyon mo, pati mga tao, niloloko mo kako. Ba't tumatawa lang? Parang tawa ni Satanas. Ang Biblia po hindi nagbibiro. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, totoo yan. Kaya sabi sa Biblia, hinatulan na sila. Past tense, pang nagdaan. Eh bakit? Ayaw nila sumampalataya kay Jesus Ayaw nilang isuko ang buhay nila kay Jesus. Ang tao po, hanggat nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Halimbawa, sabi sa mga San Mateo 4:17. Anong nakalagay? Babasahin natin. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Hindi po pag-aharian ng Diyos ang sino man tao na hindi pa nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan. Ayan na nakalagay magsisi, sabi ni Jesus, at talikuran ng kasalanan. Kaya pag hindi ka nagsisi, kaibigan, wala, sayang ang buhay mo dito sa lupa. Yan ang sinasabi ko doon sa mga nababasa ko. Kawawa naman ang kaluluwa mo. Pinupost ko naman yung mga tamang biblical teaching, pero pinagtatawanan lang nila. Eh bakit? Yung kasing aral nila sa simbahan nila, yun ang dinadala, hindi yung aral ng Biblia. Iba po yung aral ng Biblia, iba po yung aral ng simbahan ninyo. Tandaan nyo po yan. Kaya tatandaan nyo po, hanggat hindi po kayo tumatalikod sa inyong kasalanan, hanggat hindi nyo pinagsisisihan ang inyong kasalanan, hindi po kayo paghaharian ng Diyos. Kahit anong gawin nyo, kaibigan. Anong pagsisisi? Pagtalikod. Mali na nga yung aral na simbahan mo, pilit mo pa dinadala, pinakikipaglaban mo pa sa debate. Nakikipagdebate pa sila. Kahit mali ng kanilang unawa. Sipin nyo,
Nakasulat na sa Biblia, sabi pa nila, oh, mali ang unawa mo. Nakasulat na. Ibig sabihin, mas magaling sila. Eh, bakit sila natatalo mo sa mga debate? Eh, kung minsan nga, ayaw nilang umarap eh. O, anong gagawin nila? Eh, magsasalita ng hindi magaganda. Eh, yun lang alam nilang gawin. Eh, yung mga naniniwalang hindi Diyos si Jesus, matakot kayo. Kasi kung ang ista ninyo hindi Diyos yes, lalabas, hindi rin Diyos ang Diyos sa langit. Ganun lang kasi yun. Tinawag niya ang Diyos, Ama, at tinawag naman ng Ama si Jesus na aking anak, Dumating na si Pastor. the Son of the Living God. Binibigyan mo ng mga college. Sige po, hanggang dito na lamang ang video natin. Sana meron kayong natutunan. Mga kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ako naman, siya naman si, yan. O sino ba lolo natin? Si Juan Bautista. Yan, yan, tandaan nyo. Sa Biblia po, ang may apelyido, si Juan Bautista. E Bautista kami. Natural, lolo namin. Misa pa, salamat sa inyong pakikinig. God bless.